Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatindig ng inyong mga balahibo? Sa video na ito, malalaman natin ang misteryo sa likod ng mga taong bigla na lang nawawala sa buhay ni Bella. Habang patuloy na naglalaho ang mga mahal niya sa buhay, isang antigong salamin ang magbibigay ng sagot sa kanilang pagkawala. Ano nga ba ang lihim na itinatago ng salamin na ito? Tara, samahan niyo ako sa nakakakilabot na kwento ng mga alaalang nakakulong sa salamin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Carol at salamat sa paglalaan ng oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira kami sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Simpleng buhay lang kami ng asawa kong si Dante at ang anak naming si Bella. Ako'y isang full-time na ina at si Dante naman ay abala sa kanyang trabaho. Si Bella ang liwanag ng buhay namin, laging masigla at puno ng pangarap. Habang nagluluto ako sa kusina, naririnig ko ang mga yapak ni Bella na papalapit. "Mama, pwede ba akong makipaglaro kay Shirley?" Tanong niya. Tumango ako at ngumiti. Masaya na may kaibigan si Bella. "Sige anak, pero dito lang kayo sa loob ng bakuran ha?" Paalala ko, tumakbo si Bella palabas ng bahay, tinawag si Shirley na naglalaro sa labas. Nakita ko silang naglalaro mula sa bintana, nagtatawanan at nagkukulitan. Parang walang hangganan ng kanilang kasiyahan. Lumipas ang mga araw at linggo at naging mas malapit si Bella kay Shirley. Ngunit isang araw sinabi ni Shirley na lilipat na sila sa Cebu. "Bella, aalis na kami bukas," sabi ni Shirley habang umiiyak. Nagyakapan sila ng mahigpit at kinabukasan wala na si Shirley. Makalipas ang ilang buwan, nakilala ni Bella si Sonia, ang kanyang guro sa paaralan. Madalas silang mag-usap pagkatapos ng klase at naging malapit sila. Isang araw, sinabi ni Sonia na magre-retiro na siya dahil sa kanyang karamdaman. "Bella, kailangan ko nang magpahinga. Magiging maayos ka lang," sabi ni Sonia habang hinahaplos ang buhok ni Bella. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Bella habang naglalakad kami pa uwi. "Mama, bakit kailangan umalis ni Ma'am Sonia?" tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot. Pagkalipas ng ilang araw, bigla na lang nawala si Sonia. Hindi na siya muling nakita at si Bella ay muling nag-iisa. Sa kolehiyo, nakilala ni Bella si Emil. Madalas silang magkasama sa mga proyekto at kalaunan ay naging magkasintahan. Madalas silang mag-date sa mga coffee shop at park. Isang gabi, nagpunta kami sa isang family dinner kasama si Emil. Masaya kaming lahat pero may ilang hindi pagkakasunduan sina Bella at Emil. "Mama, mahal ko siya," sabi ni Bella sa akin isang gabi. "Pero may kakaiba, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan." Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. "Hindi mo ako naiintindihan, Emil," sigaw ni Bella. Umalis si Emil ng bahay, nag-aalab ang galit. "Babalik ka rin," bulong ni Bella sa sarili habang umiiyak. Ngunit hindi na bumalik si Emil. Sinubukan ko siyang aliwin pero alam kong masakit para sa kanya ang pagkawala ni Emil. "Anak, nandito lang ako," sabi ko habang yakap siya. Sa gitna ng kaguluhan, iminungkahi ni Dante na mag-aral si Bella sa Maynila. "Mas makakabuti ito para sa iyo, anak," sabi ni Dante. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Bella. "Ayoko, bakit kailangan kong lumayo?" sigaw ni Bella. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at sa gabing yon bigla na lang ding nawala si Dante. Sa isang gabing puno ng emosyon, hinarap ko si Bella. "Anak, kailangan nating pag-usapan ang mga nangyayari," sabi ko habang hawak ang kamay niya. "Ano ba ang gusto mong sabihin, Mama?" tanong ni Bella, halatang naguguluhan at galit.
Ang mga taong nawawala ay napapanatili sa isang estado ng hindi pagtanda dahil sa hindi malay na emosyonal na reaksyon mo, paliwanag ko. Ano? Paano nangyari yon? Tanong ni Bella, hindi makapaniwala. Nakakulong sila sa loob ng isang antigong salamin na matagal nang nasa pamilya natin, sabi ko habang pinapakita ang salamin na nasa aming sala. Wala akong pakialam, sigaw ni Bella. Iniwan nila ako, Mama. Iniwan nila ako. Umiiyak siyang tumakbo palabas ng bahay. Pinili kong suportahan ang mga nais ni Bella. Ginawa kong isang mural ang mga napreserbang individual sa pader ng aming bahay. Alam kong mahirap para sa kanya ang mawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya't naisip kong ito ang tamang paraan para mapanatili niya ang kanilang presensya sa aming tahanan. Mama, bakit mo ginawa ito? Tanong ni Bella habang tinitingnan ang mural. Kitang-kita ko ang lungkot at pagkalito sa kanyang mga mata. Para sa iyo, anak. Para lagi mong kasama ang mga mahal mo, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang likod. Gusto kong maramdaman niya na nandito lang ako para sa kanya, na hindi siya nag-iisa. Ang bawat mukha sa mural ay isang alaala ng mga taong nawala, ngunit nagbibigay pa rin ng kakaibang sigla sa mga mata ni Bella. Salamat, Mama, sabi niya habang nakatingin sa mga mukha. Naramdaman ko ang kanyang pasasalamat at kahit papaano, nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa labas ng aming bahay, nagtataka ang mga kapitbahay kung bakit isa-isa nawawala ang mga malalapit kay Bella, ngunit walang makapagsabi ng totoo. Alam kong marami ang nagtatanong, pero wala akong balak ipaliwanag ang tunay na nangyari. Mas mabuti na ang ganito para sa kapakanan ni Bella. Sa huli, kaming dalawa na lang ni Bella ang naiwan, napapalibutan ng mga alaala ng mga taong hindi na namin muling makakasama. Ang aming tahanan ay naging isang tahimik na saksi sa mga misteryong hindi na malulutas kailanman. Ngunit kahit ganon, alam kong ginawa ko ang lahat para mapanatili ang kaligayahan ng aking anak. Mga kaibigan, ang kwento ni Bella ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay minsan nagiging sanhi ng mga hindi inaasahang pangyayari. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, baka nasa likod mo lang ang mga alaala.